Alright, so ang pag-uusapan naman natin today is about the basic financial statement. So sabi nga natin, kung ikaw ay nag-accounting, kung ikaw ay accountant, or ikaw ay nagbo-bookkeeping, the final output should be the financial statements. Okay, kaya pag-uusapan natin dito, ano ba itong financial statements na to? Tapos ano yung mga components and then anong purpose ng mga components? Kaya bakit siya ang composition ng financial statements? May silbi ba itong mga each composition ng financial statements na ito, yung mga kada statement na to? Meron ba tong kailangan ba mas mahalaga yung isa over the other? Okay, so yun yung mga pag-uusapan natin dito sa video lecture na ito. So wag na natin patagalin at mag-start na tayo. By the way, itong video lecture na ito is applicable also for ABM students and then also sa mga accountancy students and mga BS-based students na medyo nakakalimot, okay, sa purpose ng financial statements. Actually, sa class natin, idinidiscuss muna natin ano ito eh. Okay, para alam from the very beginning kung saan pupunta ang takbo ng lecture. Kasi sabi nga natin, ito ang final output. So basically, dapat marunong tayong gumawa nito and marunong tayong magbasa nito. Okay? Ayan. So dito sa portion na to, ang pag-uusapan natin ay hindi kung paano gumawa nitong basic financial statements na to, kundi ipapakita lang natin kung ano ang itsura ng isang set ng financial statements. Tapos, papakita natin kung anong purpose. Yung paggawa nito, syempre, procedural na, 'di ba? From recording, going to posting, going to trial balance and FS na tatalakayin din natin or we will be discussing that in our mga succeeding video lectures. So ano mga pag-uusapan natin dito? Mag-annotate muna tayo. Okay. Of course, the definition of the financial statements, ano-ano ang mga components, and of course, the users of financial information or financial statements. Sino-sino ba yung mga gumagamit itong financial statements na to? At sino-sino yung mga tumitingin ng financial information? And the question is, bakit nila tinitingnan? Okay, anong purpose nung pagtingin nila dun sa financial statements? Anong gagawin nila? Yan. So, yan yung mga basically pag-uusapan natin sa video lecture na ito. Okay? Yan. Diretso na tayo dito sa yan, dito na tayo dumiretso. Okay? Sa financial statements. Annotate muna tayo. Okay. Pag sinabi nating financial statements, okay, it is a statement na nagsasabi, okay, number one, kung ano na ba ang financial standing ng company. Pag sinabi mong financial standing or financial position, ano na ang katatayuan ng negosyo natin? Dumadami ba yung ating mga assets, yung ating mga property? O baka naman lumalaki yung ating mga liabilities, di ba? O yung ating mga pinagkakautangan. Yung ating capital ba lumalaki from the moment na tayo ay nag-invest sa ating negosyo up to the next year or the next accounting period? Lumalaki ba yan? So basically, yon, tinitingnan natin yung financial standing or financial position. Isa pa sa mga tinitingnan natin pagdating sa financial statements, gusto nating malaman whether our business is profitable or not. O yung tinatawag nating financial performance. Pag sinabi nating financial performance, anong ibig sabihin nun? Okay? Tinitingnan natin kung kumikita ba o nalulugi yung business natin. Yan. Isa yan sa mga tinitingnan natin na. Ano pa? Tinitingnan din natin dito sa financial statements yung galaw ng ating kapital. Halimbawa, namuunan tayo at the beginning of our at the commencement of our business at the beginning ng 100,000. Siyempre, we expect that this 100,000 capital will increase as time goes by. Diba? Gusto natin palaki. Gusto natin nagba-branch out tayo kung possible, di ba? So, dun sa statement na to, makikita rin natin kung paano yung galaw ng capital natin, paano siya nadadagdagan, paano siya nababawasan. Okay? And then, ano pa ang mga tinitingnan natin dito sa financial statements? Of course, tinitingnan natin, isa sa mga importante, yung galaw ng pera. Okay? Saan ang galing ang pera? Or yung inflow ng pera? And then, saan pumunta yung pera? Yung outflow of cash. So, yung inflows and outflow of cash, pinapakita ng financial statement. So, yun pala ang purpose ng financial statements na sinasabi. It is a statement that states, di ba, the financial performance,
financial position, the cash flow of the business. Okay? So yan yung sinasabi nating financial statements. At ito, mahalaga na makagawa tayo nito at the end of the semester. 'Di ba? Kasi ito yung makakapagsabi ko, nakapagawa tayo ng isang financial statements, ito makakapagsabi, ito ang magi-evaluate sa atin kung talagang tayo may natutunan dito sa basic accounting. Okay? So ayan. Ngayon, alam na natin kung anong ibig sabihin ng financial statements, 'di ba? Kaya statement ng financial, financial statement. Okay. Isa-isahin natin yung mga components. Ang gagawin nating setup dito, ipapaliwanag natin kung ano-ano yung mga components and then magpapakita tayo ng sample para ma-appreciate natin. Okay. Unahin natin itong si balance sheet. Kaya ang tinatawag nating statement of financial position. Sabi natin kanina, 'di ba? Isa sa mga ipinapakita ng financial statements ay ano? Yung financial position, 'di ba? Financial position, nasaan ka nakatayo? Anong standing mo? Anong katatayuan mo? Lumalaki ba ang negosyo mo o palugi ang negosyo mo? So itong statement na 'to, yung statement of financial position o yung tinatawag din nating balance sheet, ang magsasabi sa atin kung nasaan na ang katatayuan ng business, 'di ba? What's the company's financial standing? Ayan. So, iisa-isahin natin ito kasi may first slide discussion tayo. So, isa-isahin na natin. Okay? Ayan. O, sabi dito, the balance sheet, what is the company's financial standing? Okay? So, tingnan natin dito. Sabi actually, itong balance sheet or statement of financial position, based on sa previous nating napag-aralan, di ba? Pinag-aralan natin yung mga financial statement elements. At yung first nating napag-aralan doon, yung basic accounting equation. Ano nga yun? Asset equals liability plus equity. Sa madaling salita, yung asset daw, anong composition nun? Siya daw ay partly inutang at saka partly galing sa sariling bulsa ng mga owners or ng kaya nga sinabing capital. Okay. So sa balance sheet, basically makikita mo yung mga components or yung mga elements ng financial statements na yun. 'Di ba? At dito kina-classify yung mga assets as current, non-current, yung liability as current at non-current. Okay? Kaya pansinin mo dito sa example natin. This is a typical or basic example of a balance sheet. Okay. So, for example, ang pangalan ng business niya, M. Santos Business. And then title, balance sheet. And then as of December 31, so nakalagay dito December 31, 2011 kasi 1 year anong pin-repair niya. Mapapansin mo rito sa portion na to, meron mga tinatawag na assets. Yan, di ba? Tapos meron din pinagsamang liabilities at saka yung owner's equity o yung capital. Di ba? Doon sa diniscuss natin, yan yung tinatawag na ALE, di ba? Asset equals liability plus equity. Yan. Yan, di ba? So, pinag-aralan din natin yung composition ng assets, di ba? We have current at saka non-current. And then makikita mo rito ano yung mga components niya. So, pansinin mo dito. Ano-ano yung mga current assets niya? Meron siyang cash. May pera siyang 212,000. Meron siyang mga collectibles, so yung accounts receivable, yung mga pautang, nasisingilin, 60,000. Meron din siya mga prepaid expenses. Baka halimbawa, yung mga prepaid insurance, prepaid rent, okay, na ina-expect nating magamit within a year or less. Okay? So, anong ginawa lang dito? Pansinin mo. Pinagsama-sama. Okay? Yung total current assets, ang total niya, 343,000. So, pag tinanong ka, pag tinanong sa balance sheet, how much is the total current assets? Sabi na, 343,000. Okay. Ngayon, meron din naman siyang non-current asset. So, sa business na to, sa example na to, okay, ang ipinakita sa atin ay yung computer equipment. So, may computer equipment daw si M. Santos. And then, binawasan natin ng accumulated depreciation. Itong accumulated depreciation, wag mo munang pansinin, saka natin yan pag-uusapan. Okay? Ang ibig sabihin kasi ng depreciation, yung pagkabawas ng value niya or pagkalaspag niya dahil either ginagamit natin at naluluma, syempre pag naluluma, bumababa ang value. Or kahit hindi natin gamitin, just due to the passes of time,
naluluma yung model, kaya nagmumura siya. Kaya kung mapapansin mo dito, yung 100,000 original na value niya, nabawasan ng 1,667. Kasi yun yung portion na naging expense o yung portion na dumiit yung value natin. Okay, kaya ang naging value niya lang niya, 98,000. Okay, so nakuha mo ang components ng current assets, nakuha mo ang components ng non-current assets, yung mga laman na yun, tinotal natin, pagsamahin natin, yan yung tinatawag na total assets. At siya ay 441,333. So pagtingin mo pa lang dito sa balance sheet o the statement of financial position, masasabi mo na, oh, meron tayong cash. Oh. Actually, ang laki nga, nasa 212,000. Diba? Tapos medyo malaki din yung pautang natin, nasa 60,000 na kailangan nating masingil. So, nakikita mo na kaagad, 'di ba? Kung pag tinanong, magkano na ang total na mga properties natin, total assets natin, kitang-kita mo na kaagad sa statement of financial position or sa balance sheet. Ayan, di punta naman tayo dito sa pinagsamang liabilities at saka owner's equity, 'di ba? Siya daw yung nagko-compose dito kay assets. Yan. Dito sa portion na to, wala siyang na-identify na non-current liabilities. Puro current lang. Okay, okay lang naman yon, walang problema. Kung wala naman talagang utang yung business na pangmatagalan, edi current liabilities lang. Okay, so tingnan mo, meron siyang current liabilities. At ano-ano yun? Katulad nito, meron siyang accrued liability or accrued expenses. Review nga, ano nga ang ibig sabihin ng accrued expenses or accrued liability? Ito yung mga expenses na nagastos na natin pero hindi pa natin nababayaran ng pera. Pero na-consume na natin. Halimbawa nga, gumamit tayo ng kuryente, tubig. Diba? Sabihin, nagkaroon na tayo ng expenses doon. Pero hindi pa natin yung binabayaran kasi hindi pa tayo napapadala ng billing ng Meralco or ng PLDT or ng kung ano man, 'di ba? So, babayaran pa lang natin. Pero consume na 'yun, 'di ba? So, liability natin siya kasi isi-settle natin siya. So, sa case dito, meron siyang amount na 14,844. And then, nangutang ito. Short-term loans payable, nangutang sa bangko or sa any financial institution. Nangutang siya 100,000. And then meron din siyang bayarin sa BIR, which is the income tax payable. 75 lang yan. Ito naman ay example lang. So, ang ginawa natin, pinagsama-sama natin lahat ng liabilities. Kung may non-current dyan, di pagsasama-samahin mo yung mga non-current. Okay, ang total liability natin, magkano? 114,000. So, kapag tinanong ka, magkano ang utang ng negosyo? Tingin ka sa balance sheet, tingin ka sa statement of financial position. Makikita mo na kaagad, masabi mo na, ang utang natin is 114,912. Kasi kitang-kita naman dito. Okay. And then, wala nang liability. Let's go to equity. Ito yun. Okay. So, magkano ang capital or equity ni M. Santos? 326,000. Yan, di ba? So, kung mapapansin mo dito sa business na to, ang total assets niya 441,333. Dapat pag pinagsama ko daw ito, si liability at saka itong si equity, dapat ang total nan pareho nito. Kasi ito yung inaano nating formula, di ba? Computation, basic accounting equation. Eh yung tama naman, tingnan mo, yung total, 441,333. Kaya nga tinawag na balance sheet. Okay? Balance sheet. Balanse kasi yung total assets at saka balanse yung pinagsamang total liabilities at saka total equity, which corresponds to the basic accounting equation na pinag-aralan natin. Ayan, 'di ba? At kung mapapansin mo, clear lang natin yung drawing, 'di ba? Pag tiningnan mo, ang utang niya 114,000. Yung sariling kapital ng business 326. Pag tinanong ka, dito lang based lang dito sa example natin. Pag tinanong ka diyan, basically, maganda ba ang financial standing ng business o pangit? Okay. The answer is maganda. Bakit? Kasi kitang-kita mo sa capital mas malaki 'di ba? Kaysa dun sa pinagkakautangan natin. Basic assessment lang, 'di ba? Basic evaluation, no other factors. Based lang dito sa nakikita natin. So, ang utang niya 114,000 which is mas maliit kaysa sa capital. Okay? So, ibig sabihin anong ibig sabihin nito?
Kapag halimbawa, binenta natin tong lahat ng mga properties na to, ay di na-convert na siya into cash, sinong unang babayaran natin? Di ba yung mga pinagkakautangan natin? Magkano ba yung pinagkakautangan natin? Ang total, 114,909. Pag yan nabayaran na natin, therefore wala na tayong utang. Meron pa bang matitira? Yes, sir. Magkano matitira? 326,000. Kaya kung gusto mo pang magtayo ng panibagong negosyo or mag-branch out ka, at least meron ka pang kapital. So, kaya ito tinawag na balance sheet. Unang-una, kita mo naman, balanse. Ang total asset equals total liabilities plus total equity. Ano pa? Bukod sa balanse siya, sinasabi niya rin, kitang-kita mo na rin dito, kung ano ang katatayuan or financial standing o financial position ng negosyo. At masasabi natin na sa example na to, maganda siya. Okay? Dahil nga, mas malaki pa rin yung capital o yung pag-aari ng mismong business kaysa dun sa mga utang niya. Okay? So, that's the balance sheet. Nasagot na natin yung question na para saan ba tong statement of financial position. And at the same time, kaya nga siya tinawag na statement of financial position. Statement na nagsasabi kung ano ang financial position o katatayuan ng ating negosyo. Ano ang laman ng balance sheet? Yung tinatawag na ALE. Ano yung ALE? Asset, liabilities, at saka equity. O yung equity, tinatawag din capital. Yan. Kaya kapag tinanong ka, anong laman ng balance sheet? Yung ALE. Asset, liabilities, and equity. Ayan. So, nakaisa na tayo ha, na components ng financial statements. Ano naman ang kasunod? Punta naman tayo dun sa tinatawag na income statement o yung tinatawag na statement of comprehensive income. Kapag higher accounting, statement of comprehensive income. Kasi meron ang components nun, may income statement at saka may other comprehensive income. But of course, hindi natin yung pag-aaralin dito kasi basic accounting lang to. Okay? Ang importante dito, malaman natin anong purpose nitong income statement na to. So sabi dito, kung mapapansin mo, income statement. Okay? Doon pa lang sa word, alam na alam mo na eh. Statement na nagsasabi sa iyo kung ano ba yung income sa Tagalog. Kita, di ba? Yung kinita ng business. So, basically, dito pa lang sa name ng business, masasabi mo na ito ang statement na nagsasabi kung ang negosyo mo ba ay kumita o nalugi. Kaya tinawag siyang income statement. Okay? Kaya sabi dito, the question is, did we obtain the net income or net loss? Sa Tagalog, tayo ba ay kumita o nalugi? Pag sinabi natin kumita, ibig sabihin, yung napagbentahan, mas malaki kaysa dun sa nagastos ng negosyo. Kaya kumita. Okay? Kung halimbawa nga, nakabenta tayo ng 100,000 sa loob ng isang taon, pero ang ginastos natin 50,000, so 100,000 minus 50,000, kumita ba tayo? Yes, kumita tayo. Magkano? 50,000. Tawag doon, net income. Okay? Ngayon, paano naman kapag lugi? Di syempre, common sense. Yung benta natin ay mas maliit kaysa sa nagastos natin. Halimbawa, ang benta natin 100,000 sa loob ng isang taon. Pero ang nagastos naman ng negosyo lumampas, naging 150,000, 'di ba? So, negative 50,000 o yung tinatawag nating net loss. Lugi pa. Okay? So, kung gusto mong malaman kung nag-net income ba tayo o nag-net loss ba tayo o yung sinasabing ano ang financial performance. Kasi doon sa balance sheet, financial standing eh. Dito, financial performance. Okay? Pag sinabing financial performance, ano? Profitable ba o hindi? O sa madaling salita, kumita ba tayo o nalugi? Yun ang pinapakita ng income statement. Okay? Yan. Okay. Magpakita tayo ng isang example ng basic income statement. Okay? So, mag-annotate muna tayo. Yan. So again, pansinin mo yung itsura ng ating income statement. Naandito yung name ng company o yung name ng business. And then of course, anong statement daw ito? Income statement. Okay, for the year ended December 31. Okay, kung may year yan, dapat may year. For example, 2020. Okay, tingnan mo yung mga components, yung laman. Di ba sabi natin, dun sa ating accounting elements, yung ALERE. Ano nga yung ALERE? Asset, liability, and equity. Yung ALE na yon, saan mo nakita? Balance sheet.
Okay? Or statement of financial position. Dito, dito mo makikita. Sino si Re? Si revenue at saka mga expenses. O sa madaling salita, yung ating benta at saka yung ating mga gastos, dito mo makikita. At napaka-basic ng computation. Ang gagawin mo lang, pagsasama-samahin mo lahat ng benta ng negosyo, kung meron pa siyang mga sideline, pagsasama-samahin mo siya. Okay? Ito total mo. Sa case nito, iisa lang yung kinlassify niya as revenue. Isa lang talaga. Kaya nakalagay dito, isa lang, $100,000. Okay, revenue natin. Pero, in-enumerate naman dito yung mga expenses niya. Kaya ang ginawa, tingnan mo, kung mapapansin mo, yung lahat ng operating expenses, pinagsama-sama muna. Ano-ano yung mga operating expenses o yung mga gastos? Una, $45,000, ano yun? Wage expenses, yung mga sweldo ng mga empleyado. Di ba? Nagbayad ng renta, 12,000. Nagbayad ng pang-advertising o yung pang-promotion. Kung halimbawa ay nag-advertise sa TV or nag-advertise sa radio, o, di ba? Yun, may hypothetical example lang. O ito, nagbayad siya $10,500, di ba? Nagkaroon ng depreciation expense. Again, itong depreciation, sabi ko nga sa iyo, ng explanation nito, ito yung value na nababawas dun sa mga fixed assets natin, dun sa mga property natin, dahil either naluluma siya or dahil ginagamit natin at nababawasan yung value. So ito yung portion na yun. Okay, so check tayo dyan. Ano pa? Yung mga expenses sa supplies, kung office supplies man yan or related sa pagbebenta natin, kasama yon sa gastos natin. Diba? And of course, pag tayo halimbawa ay nangutang sa tao or sa bangko o sa financial institution, 'di ba? Pag may utang, may interest. So kung nagbabayad tayo ng interest, basically we have the interest expense. Pero ang nakalagay pala dito ay internet expense. Okay, but of course yung expense pa rin nakasama diyan. So ito katulad nito, dahil hindi na mabubuhay ang mga business kung walang mga Wi-Fi connection. So kasama pa rin 'yan sa expenses mo. So pansinin mo, in-enumerate lahat ng mga expenses tapos pinagsama-sama siya. Ang total niya magkano? $80,200. Yan. So ano nang gagawin? Siyempre, isusubtract mo from revenue yung nagastos o yung benta natin, bawasan natin ng mga nagastos para malaman natin kung magkano talaga yung ating kinita. Okay? So sa case nito, we have $19,800 na natira pa after ibawas lahat ng nagastos. The question dito, kumita ba yung business o nalugi? Kumita or profitable tayo kasi meron tayong 19,800. Of course, operating income ang nakatitle dito kasi meron pang ibang mga, syempre babawasan mo pa to ng income tax, etc. etc. But of course, sabi ko nga, basic accounting tayo, so stick lang muna tayo dun sa basic, which is i-minus natin si revenue at saka sa expenses para malaman natin kung kumita o nalugi ang negosyo. Ayan, so nakadalawa na tayo ha. Review tayo. Balance sheet, nagpapakita ng financial standing o financial position. Anong basic na laman? Asset, liabilities, and equity. Okay. And then, income statement, anong pinapakita? Kung financial performance ng business o kung siya kumita o nalugi. Anong components? Revenue and expense. Nasagot na natin yung ikalawang purpose. So let's now go to the third components of financial statements. Yung tinatawag na statement of changes in owner's equity. So mag-annotate tayo para mas maintindihan natin. Statement na nagsasabi ng pagbabago, changes daw di ba? Ng owner's equity o sa madaling salita, statement na nagsasabi kung paano nagbago ang kapital. Yan. How did our capital increase or how did it decrease? O nag-increase ba o nag-decrease ba? Siyempre, basically, kung tayo yung negosyante, gusto natin lumaki yung puhunan natin, yung ating kinapital, yung ating equity. 'Di ba? Ngayon, ang question nga, paano nga ba nagbabago ang equity natin? 'Di ba? Pinaliwanag natin doon sa unang video natin, doon sa discussion ng basic accounting equation at saka ng FS elements, 'di ba? Paano nagbabago ang kapital? Halimbawa, January 1, namuhunan ka 100,000. After 1 year, sa December 31, either lalaki yan or liliit. Depende sa kung ano nangyari. The question is, paano ba siya lumalaki at saka paano siya lumiliit? Or paano siya nag-i-increase, paano siya
di-decrease. O, punta muna tayo doon sa increase. Paano ba lumalaki ang kapital ng business? Unang reason, dahil nagdagdag ka ng kapital o yung tinatawag na additional investment. So halimbawa, sabi nga natin, namuhunan tayo ng 100,000 at the beginning, and then kalagitnaan, anong ginawa natin? Nagdagdag tayo ng another 100,000 cash. Tapos, nag-invest din tayo, nagbigay din tayo sa business ng worth 50,000 of computer equipment. So, 100,000 na cash na dagdag, tapos 50,000 na worth ng equipment, so 150,000 yan, di ba? So, basically, 100,000 at the beginning plus 150,000, magkano na ang capital natin ngayon? 250,000. So, nag-increase siya. Okay? Yun. So, isa yung sa mga way kung paano mag-i-increase ang capital. Ikalawa, kapag yung business natin nag-net income. Saan nga natin makikita yung net income? Di ba dun sa income statement na din-discuss natin kanina? So makikita natin dun kung kumita or nalugi. So kapag kumita, ano mangyayari sa capital natin? Of course, increase. Madadagdagan. Yan. Pero kapag lugi, ay di baliktad, mababawasan. Kaya nagdi-decrease din yung capital natin kapag nalulugi tayo. So, isang reason kung bakit nagdi-decrease din nalulugi. Kumikita, nag-i-increase. And last, okay, paano pa nagdi-decrease ang ating capital? O di syempre, kapag yung may-ari ng negosyo, okay, o yung may-ari ng negosyo, ay nag-withdraw sila ng either cash o nag-withdraw sila ng properties from the business. So basically, mababawasan ng capital natin dun. Di ba? O halimbawa, namuhunan ng 100,000. Tapos, nag-withdraw kalagitnaan ng taon si owner ng business ng 50,000. O magkano na lang ang kapital? 50,000. So, nabawasan. Yan. So, nakikita mo na it shows the increase or decrease of the capital. Paano siya nagbabago? Tumataas ba? Bumababa? Itong statement na ito, siya ang magpapakita nun. Yan. Kaya kapag tinanong, magkano ng kapital natin? Ay sir, nabawasan po. O boss, nabawasan po. O bakit nabawasan? Itong statement na to ang magpapakita nun. Okay, so para mas maintindihan natin, magpakita tayo ng example. Yan. Ito basic example ulit Mag-annotate muna tayo. Yan. Basic. So again, paano gawin? Name of the business. Yan. Tapos anong statement ito? Statement of changes in owner's equity. Owner kasi sole proprietor lang yung business natin. And then of course, wag mong kakalimutan ang year or ang period for the year ended December 31, 2011. Again, basic presentation ito So paano ito? Okay. So halimbawa, yung beginning capital niya, 0 pa. Kasi wala pa naman 'di ba? So 0 pa. Pero during the year, pero supposedly dapat may beginning capital na talaga tayo dito. Ano ba naman yung business ng walang puhunan at the very beginning? Nakakatawa. Anyway, ito yung nakuha nating example So halimbawa, nagkaroon ng investment during the year. Syempre, namuhunan na. Yung pinuhunan, worth 300,000. Di may 300,000 na tayo. Tapos, after a year, ng negosyo natin, syempre, kumita yung negosyo. Kaya may net income. So, magkano yung kinita? 51,414. So, pagsasamahin natin yan, at saka ito, okay, magkano? 351,414. Okay. And then, of course, dahil nagkaroon ng withdrawals, nag-withdraw si may-ari, nabawasan. Okay. Pero, tingnan mo naman, di ba? At least, at the end of the year, pag tinanong ka kung magkano ng capital, 326 na. Okay, from the moment na wala. Pero supposedly, dapat meron ito sabihin na natin, 300,000 yung unang pinuhunan kasi yun naman talaga so, for 300,000 going to 326, not bad. Diba? Nag-increase pa rin siya. Pero sa case ito, dahil 0 nga yung pinapakita niyang beginning capital, which is nakakatawa, na ano ba naman yun, January, wala ka pang puhunan. Diba? Anyway, yun. Malay mo, January to nagdagdag. Kaya nung January 1, 0 nga naman. Medyo witty, Okay. So, the point is, nakita mo rito kung nag-increase ba o nag-decrease yung capital. So, sa case ito, nag-increase siya. Ayan So, nasagot na natin. Yung unang question, anong financial standing ng business? Ano ang katatayuan? Punta ka kay balance sheet.
Yung ikalawang question, magkano ba kinita ng business natin? Tsaka ano ba tayo, kumita o nalugi? Punta ka kay income statement. The third question is, magkano ng kapital natin ngayon? Punta ka kay statement of changes in owner's equity at dun mo yun makikita. Okay? O yan ha, nakakatatlo ka na, di ba? O, dalawa na lang. Yan. So, clear muna natin ang mga drawings. Next tayo. Yan. Ay, ito naman, madali. Kitang-kita mo naman eh. Di ba? Nakalagay dito, cash flow statement. Di ba? Basic statement na nagsasabi ng galaw ng pera o ng cash, 'di ba? So ito, ang question lang natin dito, saan nang galing yung pera? Where did our cash or money go or where did it come from? 'Di ba? Saan nang galing? And then saan na pinagkagastusan? Yan. Isa rin to sa mga tinitingnan ng mga negosyante, 'di ba? Na kasi very important na yung business natin talagang may available cash, 'di ba? Kasi yun yung pinapaikot natin. Kaya merong specific statement para sa kanya. And itong cash flow statement ang nagsasabi ng inflow at saka outflow ng cash, 'di ba? Saan nang galing at saka saan napunta. Para pag nagtanong, alam kung nasaan. Yan. So itong statement na yon ang nagsasabi. Okay, so magpakita tayo ng example ng cash flow statement. Ayan. So, mag-annotate muna tayo. Okay. So, mapapansin mo rito, ito yung name ng, again, ng company, ng business. And then statement of cash flow. O, dapat ito nasa baba. So, ibaba, pwede naman yan nandyan. Okay? Pero at least merong period. Okay. Kung mapapansin mo, ang components ng cash flow, of course, hindi ko pa naman nire-require na alam mo na to. Pero basically, ang components kasi ng cash flow, tatlo eh. Yung isa, yung cash flow galing sa operation ng business. Diba? Ano ba yung normal operation ng business mo? Nagbebenta, nangungutang, diba? Na related sa business. Yung mga daily operation, yung mga daily ginagawa sa business, diba? Nagbabayad ng expenses. Yun yung mga tinatawag na cash flow from operation. Yan. Yung mga daily operation mo, daily routine, normal ordinary course of business. Okay, yung isa namang portion, yung tinatawag na cash flow from investing. O, di ba? Syempre, bumibili ka ng mga property. Pandagdag, syempre, pag bumili ka ng property, nag-expect ka na may return. So, dahil nag-expect ka ng may return, tawag doon investment. Di ba? So, kung halimbawa, gusto mong dumami ang mga students mo, di ba? Hindi naman kaya i-accommodate ang iisang building lang yung mga students. So, ang logic, magdadagdag ka ng panibagong building para mas makapag-accommodate pa ng maraming students. So, pag nakapag-accommodate ka ng maraming students, ano mangyayari? Abay, didagdag income, dagdag kita ng negosyo. Kaya tawag, cash flow from investing. And then, meron pa yung isa, yung huli. Okay. Yung tinatawag nating financing. Pag sinabi nating financing, cash flow from financing, saan ba natin kinuha ang kapital or puhunan? Diba? Yan ba ay galing talaga sa atin, sa mga owners ng businesses o sa mga investors? O partly may inutang na galing sa bangko? So, pag ang tanong is financing, paano tayo nanguha ng kapital? Yun. So, ito yung main components ng isang cash flow. Yung first part, cash flow na nagpapakita kung saan nang galing at saka saan napunta ang pera ng business na related sa daily operation. Yung ikalawa, saan nang galing or saan napunta yung related naman sa investment. Okay, o pagbili natin ng mga properties, o kung hindi man pagbili, pagbebenta. Di ba? Kasi pag nagbenta tayo, may papasok na pera. Pero pag bumili tayo, may lalabas na pera. Okay, and then of course, yung tinatawag na financing o yung saan nang galing ang kapital. Diba? Sabi nga natin, kapag gusto nating lumaki yung business, magdadagdag tayo ng kapital. Either yung kapital ay galing sa mga owner o galing sa mga pinagkakautangan na katulad nga halimbawa ng bangko. Ang utang tayo, pandagdag sa puhunan. Ayan. Kaya kung mapapansin mo dito, tingnan natin yung components. Diba ito, diba? Inisa-isa yung mga pinagbabayaran. Yan. So at the end of the day, yung cash flow niya na related sa operation, 168,000. Okay? Tapos, yung pagbili niya ng equipment, gastos niya 40,000. So ito na yan, under investing. And then, nagbayad ng utang,
60,000, di ba? Kasi nakutang siya, di ba? Binayaran niya, so bawas. Ayan. Kaya, anong nangyari, di ba? Yung cash flow from operation, okay, nabawasan ng pagbili natin ng equipment na 40,000, tapos nabawasan din ang pagbabayad ng utang. Ayan. Yeah, so, ang ending cash na lang, ang naging result is 68,000 net change in cash. Ngayon, kung may beginning ka na na cash nung una na 92, i-add mo lang ito. So, ang total ng ending cash natin, 160,000. Kaya nga, pag tumingin ka sa balance sheet, di makikita mo yung cash. Ang nakalagay doon ay 160,000. Kaya itatanong dyan, paano nangyari na naging 160,000 yan? Kasi last year, 92,000 yan eh. Sabi, 92. Ngayon, naging 160. Yan eh, di ba? Anong nangyari? Paano lumaki? Yan. So, itong statement na to ang magpapakita ng galaw ng cash natin. So, pang-apat na yun ha. Yan. So, at least sasagot na natin. Itong portion na to, it's all about cash. Yan. And then of course, yan. Siyempre, hindi naman tayo magpapakita ng detalyadong notes to the financial statements. Pag sinabi mong notes to the financial statements, again, mag-annotate tayo para mas mabigyan ng emphasis. Pag sinabi mong notes to the FS, yan. Sabi dito, shows the details of 1 to 4. Anong ibig sabihin ng 1 to 4? Yung first 4 components ng financial statements na binanggit natin. Ano-ano nga yun? Statement of financial position or balance sheet. Statement of comprehensive income or yung tinatawag nating income statement sa basic accounting. And then we have the statement of changes in owner's equity kung sole proprietor yan. And then yung statement of cash flow or cash flow statement. So, yung mga yon may mga detalye yun, di ba? Halimbawa, si cash, anong component ni cash? Si receivable, anong components ni receivable? So, yung detalye nun makikita natin sa notes to the financial statements. Actually, dito sa notes to the financial statements, naandyan yung storytelling. Yan. 'Di ba? Ng mga pangyayari dito sa business natin. Yung mga nilalagay natin sa notes ay importante na makita ng mga babasa ng financial statements. At mamaya, i-discuss natin sino-sino ba yung mga bumabasa ng financial statements na yan. Yan. So, dun pala ang story makikita. Ang lahat ng ilalagay mo rito sa notes of the financial statements ay importante para dun sa babasa ng FS, ng financial statements. At bakit niya yun babasahin? Kasi nga, gagawa siya ng economic decision from what can he read from the financial statements. Kung ano man ang mababasa niya doon, yun ang magiging basis niya ng paggawa ng economic decision. Kung ano mang economic decision yan, mamaya pag-uusapan natin dun sa mga users ng financial statements. Okay? So, ayan. Ito, portion lang ito. Yung pinakita natin. Kumbaga, makikita mo rito yung mga components. Pero ito yung portion lang isang page nga lang to na kinuha natin eh. Okay, so kung mapapansin mo, name ng company, notes to the financial statements, tapos yung period. Okay, and then makikita mo ito, may mga nag-storytelling na dyan, di ba? Siyempre, hindi ko naman na-expect na alam mo ito, hindi pa naman tayo nakakagawa. Ang purpose lang nitong discussion natin is ipakita sa iyo kung ano ba yung magagawa mo at the end of the semester. And ito na nga yun. At saka masagot din kung ano bang purpose nito, bakit natin yung ginagawa. Yun kasi very important eh. We know what's the purpose, we know the why, okay? Because the how will follow. Yan. Kapag alam natin ang reason behind this, madali na siyang gawin. If you know the why, then the how will follow. Okay? So, yan. So, before we proceed to this, review lang tayo. Ano-ano nga yung ating mga components ng financial statements? Number 1, statement of financial position or balance sheet. Anong pinapakita? Nagpapakita siya ng financial standing o katatayuan ng business. Ang laman nito, asset, liabilities, and equity. Okay. Number 2, yung tinatawag nating income statement pagdating sa basic accounting. Anong pinapakita nito? Financial performance. At anong financial performance? Pinapakita kung ikaw ba ay kumita or nalugi. Ayan. And then ano yung ikatlo? Statement of changes in equity. Basically, ano pinapakita nito? Kung paano nagbago yung ating capital o pinuhunan from the very beginning up to the end. Okay, number 4, cash flow statement,
statement na nagsasabi kung paano gumalaw ang pera. So yung inflow and outflow of cash. And then last, yung notes to the financial statements, statement na nagsasabi kung ano daw, yung story. Okay, yung breakdown, yung details nung nangyari dun sa first four statement na yan. Okay, so clear na tayo dun sa basic financial status. Ngayon, punta na tayo dito sa mga user o yung gumagamit ng financial statements. Okay, but before that, yan, refresh muna tayo at medyo nasakit ang lalamunan. Refreshing. Okay, so sabi dito, ginawa ang financial statements. Tanong, sino gumagamit? At saka, bakit ginagamit? Kaya ang question dito, who are the users of the financial statements and what do they want? Diba? Yan ang tanong eh. Sino mga gumagamit and what do they want? Ano silbi nito para sa kanila? Bakit sila nakikiosyoso? Bakit nila tinitingnan yan? Yan. Okay, so hinati natin sa dalawang components or sa dalawang category o grupo ng tao yung gumagamit ng financial statements. Okay, so mag-annotate ulit tayo. Yung tinatawag na internal users at saka external user. So pag sinabi mong internal users, mga tagaloob ng company, 'di ba? Na gumagamit or tumitingin ng financial statements because they will be making economic decision. Mamaya i-explain natin 'yan, 'di ba? And then sino naman yung mga external users? Sila yung mga tagalabas, 'di ba? Yung mga outside the company na tumitingin sa financial statements kasi meron din silang kailangan at gagawa sila ng economic decision. Gagawa sila ng ganoon. 'Di ba? Kaya sabi dito, ang internal user ano daw? Primary user. Syempre mga tagaloob 'yan. Sila talaga gagamit nan, 'di ba? Inside the reporting entity or reporting company. Ayan. Directly involved in managing the company's daily operation. So parang sinasabi na siya, ito yung mga may-ari, yung mga part ng top management or middle management. So sila yung nakakakita talaga ng standing at saka performance ng business. And then decision makers who make the strategic and operational decision for the company. So basically, sinasabi na rito, ito yung mga nagde-decide para yung business mag-boom, para yung business lumaki, para yung business mag-expand at saka kumita. Diba? Yan. So, yun yung mga internal user. External user, they are secondary users. Okay? And then, parties outside. Kasi kaya nga external. Okay? And then sabi dito, they may not be directly involved in the company's operation, but their decision may significantly affect the business. Yan. So, ito daw ay mga tagalabas ng company na tinuturing na secondary users ng financial statements na maybe wala silang directly involvement dun sa company's operation, pero yung decision na gagawin nila ay makaka-affect dun sa iyong business. Yeah, significantly pati will significantly affect the business. Kasi itong mga external user, the first place, hindi naman sila magbabasa nitong financial statements kung wala silang pakialam dyan. Wala silang decision na gagawin, di ba? Yan. So kung sino-sino man yan, isa-isahin natin. Yan. Kita nga natin dito. Ayan. So, isa-isahin natin yung mga to. Annotate ulit tayo para mas malinaw. Diba? Yan. Itong mga, punta muna tayo dito kay internal user. Sino-sino daw itong mga to? Yung board of directors sa corporation. Partners kung ang business ay partnership. Diba? 2 or more partners. And then managers. And then mga officers. Yan. Siyempre, itong mga to, very particularly in sa financial statements, 'di ba? Kaya ka nga nagbi-business kasi you want to know whether dalawa 'yan, 'di ba? Whether you are profitable and sustainable. Okay, ibig sabihin kung kumikita ka ba in a short period of time and then sustainable kung magtutuloy-tuloy ba yung business. Sino ba magsasabi sa iyo nun? Sino magsasabi dito sa mga tao na to na kung ang business ay profitable at saka ang business ay profitable? Of course, ay di yung financial statements, siya ang nagpapakita ng result. Ngayon, okay, anong ginagawa nila? Of course, pag nakita nila halimbawa na nalulugi ang kumpanya,
pwedeng mag-decide sila na halimbawa, medyo magbago tayo ng marketing strategy. Baka kaya hindi tayo nakakabenta kasi bulok yung ating advertising o yung pagmamarket ng product natin. O kaya, masyado tayo nag-overspending, masyado tayong magastos. Yan. O kaya, dahil tuloy-tuloy na nalulugi yung business, baka pwede na nating isara. Lahat ng mga yon, anong tawag doon? Okay? Economic decision. Diba? Nag-decide silang mag-expand, nag-decide silang mag-shutdown, nag-decide silang magbago ng strategy, nag-decide silang magbawas ng gastos. Lahat yon economic decision na ginagawa ng mga internal user. Kaya kailangan nila yung financial statements. Okay? Ngayon, punta na tayo kay external. Sabi nila ito daw sabi dito ito yung mga secondary user. Pero meron silang pakialam sa financial statements because maggagawa sila ng economic decision na makakaapekto sa business. Halimbawa, okay, itong mga investors. O sabihin na natin din mga potential investors. Okay, kapag halimbawa potential investor ka, ibig sabihin hindi ka pa investor, no? Potentially pwede ka mag-invest dun sa business. Halimbawa ikaw investor ka. Anong una mong hahanapin sa kumpanya kung saan ka mag-i-invest? Siyempre, hahanapin mo ang financial statements kasi gusto mong malaman kung kumikita ba ang business o nalulugi. O maganda ba ang standing ng business o hindi. Kasi bakit ka mag-i-invest at the first place sa isang business na nalulugi at hindi magandang financial standing? Baka pala baon na sa utang. At saka kaya pala sila naghahanap ng investor katulad mo dahil yung pera mo gagamitin nilang pambayad ng utang. O ay di kawawa ka naman pag ganun ang nangyari. Kaya, very important, okay, yung gagawin, yung financial statement sa pagde-decide ng mga potential investor. Ngayon, kung ikaw naman ay investor na talaga, ibig sabihin, partly may-ari ka na, di ba? So, syempre, ang care mo, mababayaran ka ba ng dividendo? Ibig sabihin ng mababayaran ka ng dividendo, magkakaroon ka ba ng hati or share dun sa kinita ng kumpanya? At saka at the same time, tumataas ba yung value ng investment mo? Di ba? Yung share mo, yung part mo na binili. So, yun yung importante sa'yo. Ngayon, question, saan mo makikita yun? Sa financial statements. Pag nakita mo halimbawa na palugi na ang kumpanya, tapos o kaya magsasara na siya, di ba? Anong pwede mong maging economic decision? Ipo-pull out mo yung investment mo, aalisin mo. Di ba? Ililipat mo sa iba. O, makakaapekto ba yun dun sa business? Abay, oo naman. Pag lahat ay nag-pull out ng investment, edi lalo na nag-shutdown yung negosyo. Ayan. So yun pala yung isa sa mga economic decision na may effect dun sa iyong business. Okay, punta naman tayo dito sa isa, lenders. Lenders, nagle-lend sa iyo ng pera o ng puhunan. Okay, normally ito yung mga bangko o financial institution. Bakit sila nagle-lend ng pera? Kasi pinapautang kanila ng pera, syempre para sa kapital. Nangangapital ka eh. Ngayon, halimbawa ako si bangko, ikaw si business, nangungutang ka sa akin, ako si lender, di ba? Anong una kong hahanapin sa'yo? Siyempre, hahanapin ko sa iyo yung financial statements. Bakit kailangan kong hanapin sa iyo yung financial? Kasi doon ko makikita kung ikaw ba ay merong kakayanang makabayad o hindi. Kasi paano kita papautangin kung hindi ko nakikita kung anong financial standing at saka financial performance mo. Sa balance sheet, sa financial statement of financial position, makikita ko doon kung meron kang enough cash or meron ka doon halimbawa mga property na pwedeng maging collateral o isanla. Yung ibig sabihin nun, halimbawa hindi ka makabayad, mayroon akong pwedeng mga bataking property sa'yo. Katulad halimbawa ng lupa. Yan, meron ka ba nun? O, sabi mo meron. Patingin nga, saan makikita? Sa financial statements. 'Di ba? So, kami mga lenders o yung banks, for example, hindi ka namin papautangin kapag nakita namin na hindi maganda ang katatayuan at saka performance ng business mo. May effect ba yun sa business mo, yung economic decision namin? Oo, abay di, hindi ka makakautang. Ngayon, kung halimbawa ikaw naman ay yung supplier naman, 'di ba? Ikaw si business, ako si supplier. Ako nagsusupply sa ng paninda mo. Oh. Ngayon, hindi na kita papautangin ng paninda kapag nakikita ko na hindi ka naman nakakabayad. Maghanap ka na lang ng ibang supplier. So, makakaapekto ba 'yun sa business mo? Yes, makakaapekto 'yun sa business mo. Okay, kasi ayaw na kitang supplyan eh. Hmm. O kaya sabi ko sa iyo, ay wag ka na mangutang. Kailangan lahat ng bibilin mo sa akin, bayad ng cash. Oh, hindi naman ganoon dati ang terms. Yan ang magiging problema. Okay? So another pa yung mga nasa public group naman, katulad halimbawa ng government. Okay? Ano ba ang care ng government? Okay? Di ba example si BIR. Siyempre tinitingnan nan kung nagbabayad ka ng tamang buwis o ng tamang tax, di ba?
paano niya makikita? Of course, ang una nang titingnan, yung financial statements. Kaya nga, di ba, annually, nagpa-file tayo sa BIR ng audited financial statements. Kasi doon nila makikita kung nagbabayad ka ng tamang tax o hindi. Yan. And then, of course, employees. Oh, itong mga empleyado, although sila ay nasa loob ng kumpanya, pero wala kasi silang direct involvement dun sa decision making. Employee kasi sila. Okay, pero ang care nila ay ano, they want to know whether they can be paid in the right time and then proper compensation. Ibig sabihin, tama ba yung tatanggapin nilang salary or yung sweldo? 'Di ba? Baka pala nade-delay yung pagbabayad ng salary. Bakit pala nade-delay? Kasi yung kumpanya pala nababaon na sa utang or nalulugi na yung kumpanya. So, anong pwedeng economic decision ang gawin mo kung ikaw ang empleyado? Pwede kang mag-decide na mag-resign na sa company at lumipat ka na sa iba kasi hindi ka na nababayaran ng tama. Oh, yung economic decision ba na yun ay nakaapekto sa business mo? Answer yes. Pag lahat ng empleyado mo nawala, di bagsak ang negosyo. Okay? Another thing, yung customer. Yan, di ba? Syempre, itong mga customer na to, mga loyal patronage mo ng product yan. Ngayon, kung halimbawa, hindi ka na nakakapag-provide ng tamang quality ng goods and services, okay? Or hindi ka na nakakapagbigay ng enough quantity. Yan mo, nade-delay ka o kaya kulang ang supplies, ganyan. Syempre, yung mga customer, pwede silang mag-decide na maghanap na ng ibang supplier o maghanap na silang ibang business na pagkukunan ng product. Oh, makakaapekto ba yung economic decision na yun ng customer sa business mo? Yes. Pag nawalan ka ng customer, shutdown ng business natin. Yan. And then, others, di ba? Yung mga gumagamit din, mga academicians, researchers, analysts, etc. So, lahat ng mga yan, basically, gumagawa ng economic decision. Kasi syempre, magkakaiba per level, per group of people. Okay. Ang point dyan is they are making economic decision that will directly or significantly affect the operation of your business. Kaya very important itong financial at very important na ang financial statements natin ay fairly presented. Pag sinabi nating fairly presented, walang dagdag, walang bawas. Kung ano talaga ang nangyari sa negosyo, kung ano talaga ang kinita or ano talaga ang financial standing o ano talaga ang cash flow, yun yung ipepresent natin. Kasi tatandaan natin na ito ay ginagamit ng mga users ng financial statements. At itong mga users na to ay ano daw? Gumagawa sila ng decision. Kapag ang financial statements ay mali o hindi fairly presented o may dagdag bawas, mali rin ang pwedeng maging economic decision ng mga gagamit ng FS at magkakandaletsa-letsa na talaga ito. Ayan. So, very important na itong financial statements ay fairly presented. The next question is, dun sa 5 components, ang question, alin dun ang pinakamahalaga? Balance sheet, income statement, cash flow, statement of changes in equity, o notes? Answer, all have equal prominence. So madaling salita, lahat sila ay importante kasi lahat sila ay connected. Hindi pwedeng mag-function ng isang components nang wala yung ibang components. Kaya sila ay equally important. Okay? Ayan o, di ba? Ito na yung mga diniscuss natin kanina, yung mga common question as, yan yung mga common questions na tinatanong nitong mga users ng financial statements. Ayun. So, tapos na ang ating discussion. But of course, ipakita natin yung ating mga references na pinagkunan, including yung mga photos galing from google.com. Ayan. So, I hope natutunan mo ng maayos ano ba itong basic financial statements, ano ang bakit natin sila ginagawa, sino-sino ang mga users at ano ang mga economic decision na ginagawa nila that will directly or significantly affect the operations of the business. Okay, I hope you learn and continue following, continue watching our mga succeeding video lectures para diba, marami tayong matutunan. Okay, so thank you very much and have a good day.